Kasama pa rin natin si Dr. Mahara Mangahas, ang Chair Emeritus ng Social Weather Stations o SWS. Si Professor Ray naman po ay kinailangan ng umalis dahil meron siyang klase sa UP. Kami po ay siyempre nagpapasalamat sa kanya. 11:30 daw ang klase. Malilate daw Abot ng po. konti. Abot siya, abot. Yan. Mga estudyante ni Prof, hintay lang po kayo. Nagpasabi Papunta na nga si daw siya, Professor. malilate siya. So, Dr. Mangahas. Opo. Ano ang take-away natin, dito sa nangyaring eleksyon na ito? Tayong mga botante, tayong mga citizens of the Philippines, what are these things that we should learn from this experience? Well, we enjoy elections, no? Siyempre, mataas ang... Parang piyesta, ano, sir? Oo. Parang piyesta nga. Ang gusto kong mensahe dito, no, ay gamitin ang science, no? Gamitin ang mga surveys para sa pagtulong ng gobyerno. Okay. Yung elections, yan ay parang testing lang kung tama ang mga numero na ginawa ng mga survey company ninyo, no? Or universities, college. Kasi sa social science, sa good government, there's no substitute talaga ng isang survey tungkol sa anong sitwasyon ng mga tao, anong gusto nila. Now, itong election time, yan ang panahon sa pagsubok kung accurate yung mga service na ginagawa ninyo. See? Pinapakita nyo na nga sa akin kanina yung mga resulta ng mga local survey. Because it's not only senatorial service that you do, Yeah, we pati do mga everything. local. At We do nakikita ko everything. tumutugma ko. Yung Yamsu one I was telling you, no? Now, lahat ng mga, cities, provinces, may mga university yan, may mga colleges yan. Nagtuturo sila ng, hindi lang political science, kundi sociology, economics, psychology, etc. Kumusta ang sitwasyon dyan? So, kailangan yan may paulit-ulit na surveys, annually. No? Kumusta sila? Okay. Now, how do you know na mahusay ang mga surveys na ginawa nila? Dapat yung mga gumagawa niyan ay sumali sa election para maipakita ang record nila. It's a testing ground. It's a, Pero minsan, di ba sinasabi, go. Yeah, Dr. Mangahas, maganda rin siguro, lalo na sa mga baguhan, yung mga political neophytes na ngayon nanalo, sana gamitin din ang social science, mga surveys, para malaman din kung ano ba talaga ang pangangailangan ng mga constituents nila. Of course, they need to go out and get their boots on the ground. Pero siguro makatulong din ang science na ginagawa ninyo para malaman nila kung ano talagang pangangailangan at mga solusyon na akma sa mga pangangailangan. Yeah, we encourage that, na gamitin itong science na ito at sumali sa mga election every 3 years kasi yan ang magiging track record ninyo na mahusay ang gawa ninyo. Pero ito po mga survey, ano naman ang silbi niyan sa mga botante tulad po natin? Minsan kasi sinasabi, baka nagma-mind conditioning yan. Hindi. Sabihin, naku, ito O nananalo, self-fulfilling. dito na lang tayo. Tinatanong din namin yun. Diba? Pagkatapos, at ang mga sinasabi nila, ng mga sinasurvey namin na nagugustuhan nila na may survey, natutuwa sila, pero hindi naman yan, hindi naman nila ginagamit sa pag-select ng mga candidate. So, sa palagay nyo, hindi naman kino-condition yung mind ng mga botante na ito. Or on the contrary, hindi... Yun ang argument ng mga natatalo. Okay, kasi ayaw nilang ilabas. Ayaw nilang ilabas. See? Pero ngayon naman, nakikita natin, di ba, umangat sina Bam tsaka si Kiko. Hindi kaya possible na yung mga tao nakita nila, nako, kailangan natin baguhin ito. Hindi natin gusto yung mga nangunguna dyan. So let's go out and vote. In other words, yung mga underdoggers, we call them. Yes. Underdoggers. Pwede rin yun. At saka, we ask that also And there's always some underdoggers. Pero most of the time, mas madami ng konti yung overdoggers kaysa yung mga underdoggers. Okay. So, may katiting na banwago. Pero konti lang yan. Oo. May nagsabi rin na
may phenomenon na junk voting, yung type na isusulat mo lang yung mga gusto mong kandidato at ibablanko nyo ho yung lahat ng espasyo sa balota para yung lahat ng boto mapunta sa kanila at hindi maka-cancel bali yung kanilang chances, kumbaga. You're not siyempre, favoring the others para umangat yung iba. No, may tactical voting. That's legal eh. Pwede yung tactical voting. Kasi pang senator, for example, kailangan ilaki mo yung lamang mo sa mga competitors mo. So, wag mo silang isali. Di ba? That's legal. That's okay. That's a tactic.